John 1:29 in KJV nga version ato ang memortix this new week o bagong week, no? And the sang a new song singing, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation." So, Revelation 5 ang ato ang memortix, no? Verse 9 NKJV nga version. Mao ka na ato ang pamalandungan nga teksto sa tibok na to nga semana karon, no? So welcome kita sa ato ang pagmalandong karon, Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon, communion with God. I will kasi sa Heptology edition 7 parts. Atong textual audio bisalin na ito nga presentation. So ato ang presentation sa live of the hour, ato ang week review, the review of the day, week review of the week, o review of the last year, o ang ato ang araw-araw po kita sa ato ang high MB sa ato ang FB. So welcome kita sa ato ang mga count, no, by division dahil atong mga count, no. Ani kita sa ato ang 9-10, padagan kita sa ato ang 9-10 week of 52, no, sa ato ang 2025. O gani kita sa ato ang count sa ato ang second quarter, no, nga lesson 6 na kita of 13, no, sa ato ang quarter nga lesson karon. O gani kita sa ato ang week start, no, sa ato ang Sunday, no, one of 7 ano nga week na to karon. So welcome kita sa ato ang paglantaw calendar na kita. Gamitan na ng tulo na to kalendaryo diha. Nakapakli na magha ng Mayo, nakapakli na ng Mayo, ha. I-pull down inyong mga status bar, makita ato ang pizza. May 4 Sunday o ang inyong lugar, makita nga naay temperatura. Lingi ang gabitay nga kalendaryo diha. Makita na to gapula. Sunday, May 4, no? Oy, open ang mga Google Calendar. Google Calendar. So, ni abri na, gilinginan, May 4, no? So, wala, gidiri, no? Ambot na sila, no? Di man gud sa ibutang, no? Dapat butang na siya sa kalendaryo, no? Lagod tayo Labor Day, no? Mangita na hinunta. Hita ka ta. Mother's Day 2025. Karas para sa ato ang lantaw calendar and events. Mother's Day 2025. Next Sunday maday. Ato ang Mother's Day sa 2025, binaba kita drawing rin. Wala may drawing.
Mother's Day 2025 sa Pilipinas. Next Sunday, May 11, 2025. Ang election. Amo tinuod ba itong gigon sa Comelec, no? Ang ato ang election sa Comelec, gitagaan nila og kanang time ato ang mga senior citizen, no? Kung tinuod na siya, manggisayo, no? Kay 5 to 7 ang time sa mga senior Comelec, no? Sa pag-elect sa ato ang mga senior citizen. Only kanang amot sa ilang gigon nga bag-o, no? Kuan kuno bagong sa to siya ato na tanaw ng Comelec be. Na ilang bago nga kuan kining pamaagi sa pagboto, ano? Amot sa bago ana kay di ko ruwato sila ga. Usay bago ana ang mga vlogger ni dagan nas politiko. Daghan may gipost diri sa Comelec nawa namin unto ilang bago. Ano sa ilang feeds, nasa ilang feeds ang kuan. Kinang ilahang bago, no? Makabagong halalan para sa makabagong Pilipinas. Ug ang bago kuan man din siya, English man siya. Better automation governance opportunities. O bitin mo na nga ambot nga unsa na ilahag election magsugod na kadlawon, no? Ano ilang gipost diri nga kadlawon magsugod? Napa ba? Kay na fake news, no? Nga ilang nasagap nga magdala pa kuno og kanang voters ID dili na, no? Fake news na siya. Tunaara diri ulang gi ko ano? Giabiso nila Comelec vulnerable sector office ang gapos ani unya gi-share po ni Comelec, no? To our senior citizen, person with disability, and pregnant voters, your comfort and convenience matter. You will able the early voting hours from 5 a.m. to 7 a.m. So na sila voting hours, no? May 12, 2025 national and local election. Amo din siya ngalan nato karon, no? National and local election. Katong last year ga election tas 2024. No, kuan to siya, barangay ba to siya, no? Or sa iski. Amot ga election to sa October. October ba to? No? Maong murag na sunod ra ba nga to ang election? Kay ang election kita sa 2025 karon, national and local election, no? So moakad to ato gi-apil diri nga dili na mo apil sa pilahan ang ato ang mga senior citizen. Magsayo nagmata atong mga person of disability, no? Sa May 12. Lunes kanang tapad sa kuan Mother's Day, di ba? Sunod na pod Mother's governance. Mothers basi daig ba iday mo daog, lo? Ay basin ba ino kay kuan ra ba? Kining Mother's Day magud ang iyang gisundan, no?
So kana ang ato ang paglantaw sa atong calendar and events. Bantay panahon na kita. So unsa ato ang temperatura karon, precipitation. Atong high nga temperature 32 degrees og lowest nato 23. Excessive heat pa man gihapon ni siya no sa ato ang Microsoft kay flooding pod ihang kuan dito warning. Diri excessive heat. So, ang atong high 32 degrees, ang lowest 23, kaulapan cloudy. Galaw sa adlaw, parihar bagid ni last year karon. Maura gid last year no. Ang June alas 5 man to gahapon, wa na ni us-us na alas 5 nabutang na ni sa alas 4 dapit. Alas 4:59 ato ang dawn sa kadlawon. Og sa ato ang sunrise, maglutog rise. 5:21 AM. Sa ato ang sunset. Para sa ato ang little bit dark na nino, ready to set, no? Kay kuan ra ba na siya? Ani ana pud kita sa ato ang semana karon. Wali na pud semana. Sa family ko no family home and family department sa obrero mapudto no. So ato ang sunset para sa pag-set no sa impang set diha no 5:49 PM og ato ang dusk para sa pagdusk kani wa na pareha ga kuan last year kay atong gibanggit sa last year ni ilog man tong 10 6:11 karon wa siya kailog 6:10 PM. So ito pa siyang paminawan last year no, napaminawan to gabi pero lahi man ang gabi no. May nang buntag kay so man atong galaw sa atong adlaw. Wind situation. Galaw sa itong hangin, 8 km per hour. Size 8, 8, size 5, size 8. Size 5, 5, 5, 5, 5, 5, size 8, 8. Uy, 8 ko na dito nagkabiin ng dako. Alas 11 og udto ni no. Ang 8, udto. 8 size 8 na pud sa hapon 8 EM next day naman bukas na ugma no na ay 8 sa alas 5 niya 6 km per hour din sa alas 6 mana ato ang galaw sa atong hangin galaw sa atong tubig no. Taas-taas man gihapon ato ang saka sa ato ang high tide no og low tide nato karon. Tide forecast kita sa Sunday May 4, 2025 high tide, low tide, low tide, AM, PM. So mo high tide siya. Uy ha, kadlawon may masugod ang high tide. 4:42 AM 0.47 meters so 1.54 feet. Mo low tide 6:13 AM. Uy, karon niyo. Gay na 6:13 AM 0.46 meters
1.51 feet. Uy, kusog iyang pag-us-us oh. Gibawi niya itong pag-high tide. Gainas kadlawon. Lodili yung pagkuhan. Madini, duha ka oras ng pagitan. Wala ka ni kaduha. O yan, mo high tide na po siya. Unya sa alas 2 sa hapon. Bagong hapon. 4:49 p.m. 1.56 meters. Uy, habog-habog hapon na amping mo diha sa karagatan. Kay 5.12 feet na siya no ang iyang pagsaka. So amping-amping kanang mga mugbo dili na magpalaom no. Kung magpalaom magdalag galon salbabida no. Low tide siya 11:37 p.m. Dito na gabi ng kayo 0.12 meters 0.39 ang iyang convert sa feet no. So kana na ato ang tide forecast. Balik na kita sa tong hourly na to nga forecast no. Kaya na ba tayo wali karon semana lang taon na to ning 10th day na to no. Nga forecast o niya precipitation na lang atong tan-awon para sa gabi gabi. So karon aduna kita precipitation nga taas-taas no nga ulan 80% kuno nga ulan na lang siya pero kuno no. Tapos sa Monday May 5 adunay 40% nga ulan kuno no. Sa Tuesday, May 6, katong bagyo nga kuno. Kuno. Uto sila, no? Dili mapod mo fake news ang Pag-asa, no? Sa iyang, kuan. Lag-lag. Padayon na ito sa bagyong Pag-asa, bagyong Aurings Pag-asa. Nakamugna na silang bagyo, no? Pero kanto, dili pa ito itala sa ato ang Pag-asa gyud nga na inilabay nga bagyo, no? Kay, wala man. Ang Pag-asa, iyahan ng itala ang bagyo, ang musuluday, ug pati ang pagawas no, sa bagyo. Pero kanto nga iyang kuan, wala to naman nga pwede mo gamit og ngalan nga Pag-asa ang ato ang mga Facebook diha nga feeds no. Kay ay lara man ang ganahan no? Sa ilang ganahan nga isulat sa ilang ngalan bugna naman na no. Pero wala di ay suportado sa mga artikulo sa atong mga official website, artikulo or statement gani na kanang download nimo sa PDF no, di ba? So, sa Tuesday, adunay 70 nga ulan kuno or precipitation. Sa Wednesday, May 7, adunay 80% nga rain, no? Sa Thursday, May 8, adunay 40% nga rain. Sa Friday, May 9, adunay 50% nga rain, no? Og sa May 10, sa Saturday, adunay 50% nga rin. Sa Sunday, ato ang Mother's Day, uy, nindot ni kay 20% ra iyahang precipitation. Og sa ato ang Election Day sa May 12, nindot gihapon nato ang panahon no, kay 30% ra iyang precipitation diha, unya init kaayo.
Mo na siyang init kayo na to next week, no? 33 degrees Celsius. Kaya ang ato ang temperatura sa tent di na to, ngagikan karon 32 sunod, no? Nga adlaw 32, 32, 31, 32, 32, 30. O nya 32 ang 30 degrees sa atong election day. O igang kayo na siya, no? Kung makuan mo mao to nga na kuan ato ang mga senior citizen o ang ato ang PW nga mga person, no? Person with disabilities. PWD kadlawon, no? Sila magboto kay bali ingon aron ba nga naga bat-bat nga mga time, no? Ang ato ang election sa ato ang mga senior, no? Sa ilhang oras. So kana ang atong 10-day report dili kita sa atong hourly karon ang ato ang temperature nga high 32 degrees ang lowest 23 kaulapan cloudy. O karon ato ang temperatura 25 degrees Celsius sa Alas City, 26 degrees Celsius Alas 8, 27 degrees Celsius Alas 9, 29 degrees Celsius og sa Alas 10 31 degrees Celsius sa Alas 11 32 degrees Celsius ato ng high pero naapoy precipitation. Sa Alas 12 tungang old 2 high gyapon ang temperature pero high po diyang precipitation nga ulan 70% rain. O sa alauna 32 degrees temperature 80% rain, no? Onya sa Alas 2 31 degrees Celsius 80% gihapon iyang rain. Tapos sa Alas 3 31 degrees with 40% precipitation. Alas 4 30 degrees with 40% precipitation. Sa Alas 5 28 degrees Celsius with 40% precipitation. Alas 6 sa kagabion 27 degrees Celsius with 70% precipitation. Sa Alas City 26 degrees Celsius with 70% precipitation. Uy, naiulan dito sa gabi, no? Sa Alas 8 26 degrees with 40% precipitation. O man yan ang mga oras. Alas 9 wala na ulan. Alas 9 25 degrees Celsius. Alas 10 24 degrees Celsius. Alas 11 24 degrees Celsius. O sa Alas 12 alaw na. Alas 2 alas 3 sa bukas nga ugma, bukas nga kadlawon ang abuton sa 24 degrees Celsius ang ato ang lowest nato nga temperature dito mahigayon sa bukas nga ugma, ugma nga bukas sa kadlawon. Alas 3 ang 23 degrees Celsius, alas 3 alas 4 alas 5. Sa mga katotoang bantay panahon, dire kita silip sa Israel. Kabayan sa nagipicture ni kabayan dire. Jerusalem, Israel. Dito na po niya ang secret pit of Jesus. Oh. Ang area. Di mangkudakan niya. Ay, ilalong dito agiun. Ang Dead Sea, oh. Napicture na po niya ang Dead Sea. Kabike siya. Ani sa Lepta Old Houses. Yang giadto. Jerusalem, Paris, Ventril. Uy, ka-Ventril ko na siya.
nag-alarm ang kuan sa May 3, no? Daghang kuno missile. Nag-Western Wall di ay ito. Sa karatong pag-celeb sa ato ang Dili kita sa pa. Sa Tel Aviv, no? Israel is beautiful. There it's Menachem. Dili nga. One lugar. Welcome to the land of Israel. Sila na yung anak. Nakita nilang Philippine flag sa Israel, no? Sa embassy na siya. May Philippine flag. Balik na kuno sila safety, no? Intil sa Israel. Mabayan ang gakuan gid sa mga teknolohiya, no? Sa laptop, PC, Intel. Nag-atbang na ng Intel ug ang Microsoft. No, kinsa man ng Intel, ano? Establishing the first development outside the United States. Sa 1974 di ay in Haifa today, Intel is cornerstone of the company global operation, encompassing research, development, manufacturing across multiple location. Ng Intel sa Haifa, no? Israel. Sa katong isa, ang travel vlog, ni naglakaw-lakaw ni. Panoramic view of Haifa, Israel. Sa Haifa po dihang picture. Katong sidewalk, no? Sa Israel. Panoramic view sa Haifa na dagat. Tel Aviv, no? Diba Haifa, Israel na siya'y dagat. Itong nature in Israel sa Bahay Garden. So kana natong pag-celeb sa ato ang layong dapit, no? Ato ang Hope Channel si Pastor Juniper Coligado ang nagwali sa ato ang Hope Worship. Youth Harvest Culmination. Naka-culmination day sila. Itong Hope Worship ni Pastor Juniper C. Coligado. Ang culmination, sa iway ba ni siya? Pero ni ka-oras ni. 2 hours taas kayo ni culmination, no? So kana ato pagsilip, no, sa ato ang channel. Diyan kita sa tong katikaran base SBE, no? Pero nahuman po lang ato ang kining wali sa ato ang mauno sa ato ang mga elders nga Extension Crusade. So praise the Lord.
Dili kita sa ato ang bisper kay BSSDA ang nagwali sa ato ano. Ay si Brother Clint man dito anak man dito ni Leodar unya igsuon nila si FP no. Na China. So siya gawali sa Bernes. Alas 7 kisugdan kitapos niya mubuk ra pod no. 7:14. So sa ato dayong Sabbath day gisugdan 8:35 sa ato ang song leader. Si Ma'am Shude Aito. Tapos ang nagdala kay family ministry man ko no. Nerbais family to kasagaran no. So welcome, opening song, opening prayer, special song. Gagasita no si Mig. Tapos promotional talk si Ma'am Eitel, intermission song. Lesson study by class ta 9:15 gitapos atong lesson study. 10:02 ga closing song og more than enough no. Kang siya na Edward nga gikanta to ang siblings ito nga tuwaryo. Tapos ga closing prayer si Ram dito no Narbais. 10:09 ga acknowledgement ato ang presider si Tas. Alas 10:10 man ato Sabat no. Sabat call nga report no. Dere sa ato ang day sa atong divine ato nga worship. Sa alas 10:10 gisugdan ato ang mga bida nga song leader. Sila Cherich, Lyra, Tersalon. Tapos intro with opening song invocation, welcome. Call to worship, intercessory prayer, stewardship. Uy, stewardship sa ato ano si Bernardo Romero, gibasa ra ba ito niya itong ato ang magabasahon karon. Ang stewardship. Tapos message and song solo. Ga-message sa to si Pastor Caballero sa diri ang oras diri. 10:45 katong giwali ni Pastor Caballero no tipik sa iyang pahayag nga upat ra kuno kabuk ang timan animo sa teksto no. Nga katong come unto me ang una. Ikaduha ang tikmayuk apan me. Ang ikatulo ang learn of me ug ang ikaupat katong race. I will give you race. So gipang expound to ni Pastor Caballero no. Kadto nga mga pagsaysay. Og nahuman niya taas-taas ulti ang wali kay alas 10:45 pagod niyo. Gitapos niya alas 12 no. Ga closing song o niya benediction dayon sa 12:04. So mauna ang ato ang divine worship. Sa itong afternoon namubo ra pod ni siya no kay napod to'y simpatiyahan nga napoy ni pahulay pagkaparito giwalihan sa area sa mga Batan-on. O niya na ay kabalita dito no nga na ay bagbato na baptismuhan no. Ani pahulay ang sakop sa iya batong banay. So giadto sa itong mga Batan-on kay makahatag po dito mga assistant no. So dara na uman gisugdan to ang ato ang programa sa alas 2 no. Song leaders, presider, opening song, Bible quiz. Di sa si Ma'am tamang Bible quiz no. Pero true or false na to. Ay nagbaptisim pa dito ato una no. Adi sir ang program. Ubay-ubay po itong nabautismuhan. So ka Bible quiz, alas 3 din ka Bible quiz, alas 2, special song, pagkuman sa Bible quiz. Tapos gamisid sa to sa Sister Dikay, kita itulan
or iyang punto ang trial hay man sa tong iyang title. Growing and growth in trials man punto no. So trials ana aday tigi ko ato na lang po ning tipik sa iyang pahayag diri thermometer of faith ko no ato sa nang isa-isay ni no ang thermometer of faith nga ma-expand nato ni siya. Nadrio kang Pavel Goya niining mainit nga mga panahon gigamit thermometer no. Trials are good thermometer to measure your spiritual temperature. Ay mao kay spiritual man pud nga temperature, dili mo pud siya nga temperatura gid nga kuan kanang normal. Spiritual dai siya nga temperature no, to show you exactly where you are in your real relationship with God. So kini siya nga thermometer para ra pud di ay dito mga kanang gidawat nila yung kagalingon nga Christian sila nga naa sila'y pagtuo sa Ginoo no, spiritual kibali no. So dili ra pud ni padulong sa imo ang temperature na ini no. Kung unsa nga mga incidents imuhang pag-aagian or anger management no, nga moagi ka niya na maglagot ka kay ni tao nga, di ba? Ikaw giagrabyado, ikaw nag-agrabyado kay naagi po yung mga inana nga mga tao no, nga naisayop imo dayon sa giduot-duoton no. Pero kung usa ka nga Christian, diha mahibaw-an ang imuhang temperature no, nga mukuan ka, muhay ka no sa mga problema or mo islo ka, di ba no? So diha siya makita ang imuhang temperatura nga tinuod bagid ka nga relationship with God or ang ato ang goal nga likeness of God, di ba no? Pero kung sa likeness of God no ang atong kuan gipakita man pud diha nga nasuko ang Ginoo, asa man na nimo no. Kay mga day ka nga spiritual temperature di day masuko no. Di ba pud siya normal kung wala kay kainit, di ba? Ato ganing normal nga temperatura sa tao 37 gani. O ya kung panahon nga mag-init na siya 37, dira po siya normal no. Pero mao na no nga sa temperature sa atong spiritual dili siya mo over no. Ang atong kainiton, di ba? Normal lang no. Nga dili hinon kanang di makasala ba sa imuhang kasuko no. Or unsaan nimo pag-handle ang trials, di ba? So kana ang tipik nga pahayag kibali no, daghan pa tong teksto iyang gipang kuan about sa trials no. Sa nga message sa ato sa ato ang about sa trials no. So iya tong gi message alas 3:36 no, gitapos ni alas 4. Get children times. O yan, ilargo na dahil kitag sundown, special song for sundown si Chandel no, gasolo.
lesson overview sa ato 424 na higayon si Brother Juban, no, ato ang member pod sa ato ang itong prayer 10 prayer na to, no, prayer 10 ang EYCP. So gasya ang lesson overview gitapos niya 4:30 ga closing song. Oy, wait man itong ka-closing song, no? O niya closing prayer ato ang listener, no, si Brother Juban. Naman na ito afternoon nga program. Kay afternoon na siya nga program, no, Adventist Youth 4:33. Sayo na siya, no, kay naalagi ito'y gituaw, no. So mana na ato ang report sa ato ang best SDA sa atong katikaran sa ato ang charts, no. O niya ato ang highway patrol. So wala na kaayo tayo ma-update diha, no, kay na plaster naman to. Pati atong mga poste o niya ang kanto na lang pagtabok dito sa atong Samora, no, nga ma-clear to dito kay wala pa siya na butangan og espalto. O niya dito pa dapit sa Jollibee, no, nga traffic light napa po dito wala pa po na ano na complete. So mga katotong katikaran sa ato ang mga dalan, dili kita sa ato ang pagtuon sa dalan padulong sa Diyos, no, ang iyang pagtulunan. Welcome na dayong kita sa ato ang second quarter this year 2025. Lesson 6 of 30 na kita karon, no. O kita itulan itong pagtuan understanding sacrifices. O sa Sunday atong pagkatunan ang futile sacrifices. O Sunday siyang futile, no, nga sacrifices. Ato na siyang paulandungan unya. Pagkatunan na to ay Sunday sundown o ang Sundays. Martin lesson karon na LOD. Lesson over you, no, day by day. Kuda ka mo sa atong website na rin atong yesterday's episode. Last week ang Thursdays nato, no, nga MP3 Thursdays lesson 5 ma-download sa ato ang website nga spiritstar2022.com. Na po diri magatuon kita, no, tulo ka Sabbath kulog tulo ka devotional o God lives. Na atong mga link kay Spotify account natin, kung i-click mo na sa atong platform dito sa ato ang Anchor, maka-play gapon kamo dito. Tapos na po ang link na to nga YouTube account natin, marago sa ato ang YouTube nga account. Subscribe and follow na sa itong mga link kanyong gipang click. Ngayon para sa ato ang Les, welcome kita sa itong paghanay Satsun. Saturday and Sunday, May 3 ug May 4. Ato ang hanayon unya taud-taud. Ay, putlon pa bitinon pa, no. So ato ang hanayon unya taud-taud, no, in a few minutes or hours, no. Boy, no, after a few minutes, welcome back again sa ato ang paghanay. So, ato na ning hayayon, no, ato ang pagkatunan. Ang first paragraph nato is sa worship mga devotional, magbasa kitag Bisaya, no. Ang English, little is much. Ato basahan karon ang Bisaya, ano, gibasa po ni sa ato ang pulpito. Gamay daghan, gamay daghan. Ato basahan niya, no, sa kana nga mga story.
Man atong first part, atong second part, ato ang devotional sa atong mga youth sa atong desire. Atong desire of ages, magbasa kita tulo ka paragraph. DA 279.1 to DA 279.3. Og matapos kini ugma no kay tapos na nato ni siya ang ato ang chapter 28 nga Levi Matthew 2.80.4. Ugma na siya makuha nato ang 2.80.4 no. 280.4 no, 280.4. Karong basa kita tulo ka paragraph no. Sunod atong devotional for all, basin malimuta lest we forget. May 4 Sunday kita karon no. Og ato pagatunan mate Urias mate. Uy kuya po, mate Urias is mate. So ato gihapon siyang pioneer no. Ato na po na siyang pamalandukan iyang kinabuhi. Mana ato ang devotional per second ug third nato nga part atong mga Sabbath call. Ato ang 4th, 5th ug 6th nato nga part. So ato ang 4th part. Ang Sabbath calls ng mga senior youth nga mga professional ang inverse. Second quarter nato nga team Back to the Altar, lesson 6 nato nga series A Broken Altar Restored. Uy basig kang ko ani. Kang Elijah na po ni no. So, reporting kita. Ato pagkatunan sa Saturday, May 3, sa portion nga intro inscribe, something is broken. Uy, something is broken, no? Sa Sunday, May 4, engage meeting on the mountain. Sa Monday, May 5, interpret nga portion, how did we get here? How did we get here? Bro, mo man ang pangutana nga pag adto nimo didto nana ka diri. Tiliw didto nana ka diri. No? So sa Tuesday ato ang pagatunan dito pa na ano sa Monday pa na unsa kana siya nga kanang how did you get here? Sa Tuesday May 6 sa portion nga in speak. Og sa Wednesday, May 7, sa portion nga invite. Oy katong in-speak, alam na natin ang lahat, no? Ang invite, major challenge sa ato ang Wednesday, May 7. Sa Thursday, May 8, portion nga insight. And ashame. Uy, and ashame. Og sa Friday, May 9 ato pagkatunan ang inquire no ang paghusay. So mao na ato ang mga pagkatunan ini nga semana ug karong nga adlaw ang duha ka adlaw no. Ang Saturday May 3 something is broken. Something is broken. Ano ba ito ipakita nga bising mga iro mabroken kunong iro. Kadala siya kalagbukog lagit alwa ang duha ka nilalang nga iro nag-uban. Nagkuan siya, nagdagan siya kay nagsilos. Antod pagbalik niya tan-aw, nag-uban pa man gihapon, tabok na siya sa kalsada, ampo taligisan pa to siya. No. Something is broken sa Sunday. Ato apagatunan May 4 meeting on the mountain. So muna ito pagkatunan sa ato ang in verse, no. Sunod Sabbath call sa ato ang junior youth nga murag mahantong atong second quarter boundless freedom. Ang lesson 6 na ito nga pagkatunan, I am a follower. Uy, I am a follower. Diba vlogger nga gigamit og mga I am, no? Pero karon sa man ni, haman ni, dito gini pag Facebook na ni, I am a follower. I am a follower. Pero atong go andri ano punto follower of Jesus Christ. Diba no? Sa ato sundan no, ato sundan kay follower ba?
So ato ning cornerstone connection no, sabat ko sa atong mga junior youth nga murahang tong ang I am a follower. So makita gining katag karon sa atong mga follower no. Follower, wala man pud sa is no, follower. Tapos basaon nato ning Katik sa Yok 5:8 o padulong sa 11. Simon Peter felt at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on you will peace of people." Katong mga isda og tao no. Si Pedro rin nagsultian ana no, peace of people. For they fold their boots on the shore, left evening and followed him. Mana diha no ni follow di ay. So si Pedro di ay ang follower no. Pero kuya siya nga pagka-follower no kay kana di kan siya mosugot no. Go away di ba na go away diri from me. I am a sinful man. Pero dili gid na siya mahimong babag no hindrance sa pagsunod nato sa Ginoo no. Nga mayo ka makasala ka no. Di nakakasunod sa Ginoo kay diri ni follow gani sila no. Gamay ra gud ilang sala kay unsa ra ba na mangisda ra man no. Unsa may salas mangisda di ano. Pero kasi dapat ilain nga sala no. O ato pagatun-an sa Sabat ang Matthew 16:24 og sa Sunday Romans 12:6 og 7. Largo kita sa atong sabat ko sa atong mahamtong. Ato ang pagaton-an sabat ko sa ato ang mahamtong. Ato ang second quarter duha ka title, Precursor of Prophecy, Allusion, Images and Symbol, How to Study Bible Prophecy. O ato pagaton-an karon nga series ang manila edit diri ay Understanding Sacrifices. Asa man mo balik na po ni dito nila Abraham no or kang Jesus Christ ni kay pagsabot ko no sa sacrifices no. So ato i-report ato pagatunan sa Saturday May 3 Understanding Sacrifices og sa Sunday May 4 Futile Sacrifices. Pangutana siya na question mark. Sa Monday May 5 the blood of the bulls and goats. Boy do ano na Call of Duty no. Maka-duty kita karon. Pero ato largohon sabat ko kita sa mga hamtong. Welcome kita sa itong Bible Study Analysis Study of the Words. Marathon lesson karon kami bigay sa Heptology Edition 7 part ng Textualogy Visual Concentration. Pagatunan nato Understanding Sacrifices. Kuan na Saturday ug Sunday gihapon no. Credit sa ato ang Brother Joban no kay kuan siya overview siya. O ato pagatunan karon ni semana ang Isaiah 1:2 padulong sa 12 nga mga verses. Hebrew 10 verse 3, verse padulong sa 10, Exodus 12:1 to 11, 1 Corinthians 5-7 ug ang Haggai 2:7-9. Isaiah 6:1 ug ang Revelation 4:7 ug 11. Pangbasahon na to ni ka-emphasize no.
Dahil lang kay kada adlaw man ni no. Balik ko na tagbasa ato ang kaitik sa Revelation 5:9. And the sang and yasang say, you are worthy to take us the scroll and open with seal, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. Revelation 5:9. O basa kita sa ato ang insight. When Jesus came toward him, John the Baptist declared, behold the Lamb of God, who take away the sin of the world. Sa John 1:29, this was unmistakable reference to the idea of the animal sacrifices, all of which pointed to Christ's substitutionary death and behalf of all humanity. So mga kibatuyang ko ano nga, Lamb of God, substitutionary death sa in behalf sa humanity or sa human. In the Bible, we cannot escape that the theme of animal sacrifices, it ran like a scarlet thread through its pages and plays a central role in the grand sense and revelation where John is escorted into God's throne room. Revelation 4:5, the fact that Jesus appeared in the pivotal sense looking like a slain lamb. Revelation 5:6 no, in an important key to understanding the entire prophetic episode. Kaya nabasa na ang Revelation. Pagkabalik kita, this week we will look at some of the themes of sacrifices that inform understanding of Jesus, the slain lamb, clear protagonist of the throne room, since he accepted the worthy where no one else is, and his unique worthiness as a volumes about what the Lord was doing through the sacrificial system. It reveals him as the God of the infinite love, who made the ultimate sacrifices, an act that we are other intelligence in the universe will marvel for the eternity. So ito na siyang kunong hamtong no nga largo kita patanaw na to ato siguro i-follow up ang katong nangalabyan nato kung nakita time no. Part 1 nato ni siya no kay katong mga nangalabyan ato siyang i-part 2 no. So ito pagkatunan sa Sunday, futile sacrifices. Unsa ba kanang futile? Walay kapuslanan. Hala maudi ay futile no. Walay kapuslanan na sacrifices. Something contrasting. Two ideas can very instructive. Much can be learned about the nature of sacrifice in the biblical perspective, from when God actually rejected the sacrifices of his people. Compare Isaiah 1:2-15 with Isaiah 56:6-7, Psalm 51:17. What important lesson about the sacrificial taught here? Uy, important ko nga lesson diha no nga gibanggit. Masunod na nato na siya may pasayis. This tragic episode in Israel history was not the first time that God rejected a sacrifice. Something several happened near the beginning of the salvation history, when Abel's sacrifices was approved and acknowledged by God, and Cain was not the early episodes, gave another opportunity to contrast acceptable and unacceptable sacrifices. So mabasa sa Genesis 4:3-7 sana na acceptable ug napoy wala gi-accept no kay kadto kang Abel ug Cain. Amo tong futile kang kuan kang Cain no. In Isaiah's time, Israel was going through
the motion mentally checking of the religious boxes in a manual attempt to appease God, all while living as they please. The sacrifices were anchored in the self, just as Cain were, and not in the attitudes of surrender and submission to God. So nagaisa ka oras na kita, no, pag intermission kamo diha ang makapangaon-pangaon na sa sakto nga mga oras, no, nato sa pagdagan sa atong mga adlaw. It is the same spirit that the animals, the kingdom of the world, the spirit of self-sufficiency Cain would live as he pleased and render meritual to God on his own term. One can only assume that the views God as an inconvenience, a roadblock to the setting is on course, but the poor God just enough to go through the motions. Abel, however, offered the sacrifice God had requested, the sacrifice and anticipated the promise God had made of the coming Messiah. Since 3:15, and the lamp pointed toward to the saving act of Christ at Calvary. Abel grasps the great principle of the redemption. As I himself a sinner and was sin, and its penalty date standing between his soul and the communion with God, he brought the slain victim and sacrificed his life, thus acknowledging the claim of the law that has been transgressed. Through the shed blood, look the future sacrifice, Christ dying on the cross in Calvary and trusting in the atonement that was there to be made. He had the witness that he has righteous and opening accepted. O saan jiwat basa of and prophets, no? Basa na ito ng conclusion question, magtapos kita karon, no? Dili siguro kita mo extra kay mag part 1, part 2 kita. Pero kung di ito maka part 2, maura gini atong nahimo, no? So conclusion question, how crucial that we protect ourselves from simply going through the motion. How can each of us experience that it means to depend totally upon the death of Jesus as our only hope of salvation? Pangutana, no? Crucial, importante siya, maprotehan itong kagalingon sa motion, no? Sa motion, no? How can we each of us experience that means depend totally upon the death of Jesus? So, magid na siya ang nindot, no? Nga ito siyang mahuna-hunaan, makinabuhi, no? Kadtong pagpangamatay ni Jesus Christ sa krus. Nilabay na ta sa ato ang Passover, Holy Week, no? Pero kinahanglan pagigihapon to sa atong hinumduman, no? Our only hope of salvation, no? Si Jesus Christ nga nagpakamatay dito sa cross. So that's all sa atong Sabbath call sa ato ang mahamtong. Magtapos ka mo diha, no? Magampo sa secret nga silent nga prayer sa nga prayerful. Magampo kita. O maisa ra ni, no? Kay wa kita nagaampo dito sa pagsugod. Ampo na to, secret ra to siya. Magampo kita, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. To God be the glory. So magkita-kita, no, kung makahimo kita sa atong part 2. So atol sa naging ang Diyos naman kayo, may Diyos ng dalago ng Diyos.